pagka na-realize mo yung pinakamalaking blessing na natanggap mo, wala kang karapatan magreklamo. Karapatan mo din. Mawawalan ka ng ano, kumbaga mawawalan ka, parang ano mo sa sarili mo na. Parang wala naman akong karapatang magreklamo kung babalikan mo yung biyaya binigay sa iyo. Sabi nga biyaya yung buhay ng tao, di ba? Hindi lang kasi. Hindi doon pa lang sa punto na yun eh, ma-realize mo na kada umaga humihinga ka. Diba? Sitwasyon ng buhay ng mayroon ng tao. Lahat naman nagsimula sa wala. Pinangarap nila. Yun nga lang, nagbabago kasi yung tinatawag nila ng acceptance. Yung tipo na pinapangarap nila nung bata nila, pinapangarap nila katulad dito, makatira, may malawak na lupain, dadamuhan nila, lilinisin nila. Nung binigay na sa kanila, naging problema na. Madumi ang bahay. Madumi ang bahay. Isipin, Madaming lilinisin. imbis na maging blissful, Maging grateful. magiging grateful ka na lang sa binigay o sa natanggap mo. Ang nangyayari, nagiging ano sa'yo nagiging negative effect, parang hindi mo na-appreciate. Kaya paano ka bibigyan uli ng mga bagay na hinihiling mo kung hindi ka nagiging grateful sa mga maliit at itinutupad lang naman yung mga bagay na dati mo nang sinasabi at dati mo na rin hinihiling. It means kung anong situation mo ngayon, hiniling mo lang naman dati yun. Yes, exactly. Ganun yun. Hindi naman Yun nga yung problema madalas sa mga tao, pre. Alam mo yung tipo pag binigay na yung gusto, tapos minsan di nila nare-realize na ito na pala yun. Oo, ganun yun. Minsan sa pagsagot kasi ng mga hinihiling natin, hindi naman kaagaran yun. Minsan ang binibigay yung magdadala sa iyo dun eh. Di ba? Katulad ng ganito, isa sa mga pinakamasarap na parte is yung freedom. May choice ka sa buhay. Hiniling mo lang din to nung kabataan mo. Hiniling din natin to nung kabataan. Magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling kwarto, magkaroon ng sariling kusina, ikaw yung magluluto, ikaw yung magsasaing, magagawa mo gusto mo. Ngayon, kung na-receive nila ng iba to, may isip ng iba pahirap. Hirap ng buhay pala, hirap ng buhay naman ito. Ganito ba talaga? Pero hindi niya alam, yun ang pinapangarap na nung punto na nasa struggle siya sa pamilya niya. Pag pinapagalitan, yun palagi sinasabi, lalayas ka lang ako dito. Nung binigay naman, di ba? Nung kumalas na. Oo, nung kumalas na. Mahirap pa rin. Kaya minsan kailangan mo lang ma-appreciate yung present. Kailangan mo lang ma-appreciate na kung ano yung meron ka ngayon. Kasi minsan sa kaka-look up natin sa mga mas gusto pa nating mangyari, hindi natin na-appreciate na, meron pala already na nabigay na. Meron pala na kailangan mong makita sa front mo na ito, nasa blessing. Kailangan mo munang i-appreciate yan para dumating yung kasunod. Minsan gustong mag-jump sa 10 step kaagad. Yung tipo kung ano nakita niya kaagad ka iba, ganun ang gusto niya mangyari, hindi pwede. Parang ano lang, realization ko lang sa pagdadrive, gusto mo kaagad maging mabilis sa pagmamaneho, kailangan mong dumaan sa paliko-liko, pahinto-hinto. Disgrasya, ang lahat ng mabibilis magtakbo, lahat yun may disgrasyang natanggap. Walang tao na nagiging matapang without hesitate na hindi niya naranasan yung mga disgrasya na pwede niyang harapin mo na yun. Kasi kung magiging matapang ka na at magiging tama ka na doon sa sitwasyon na gusto mong maging mabilis, yun ang magiging karapatan mo at yun ang magiging sandata mo na may knowledge ka na pagdating sa kalsada. Kaya isa sa mga pinaka-the best talaga awareness. Awareness mo sa sarili mo, awareness mo sa mga bagay-bagay. Kasi doon ka magsisimulang mag-adjust eh. Kapag aware ka sa isang bagay, doon mo, parang mali sa part na to, mali yung ganitong practices ko. Kasi common naman, yes naman, sa mga dati nating mga lifestyle, kung saan tayo lumaki, yung mga nakasama natin, may kanya-kanyang way of living eh. Mayroong kanya-kanyang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. Yeah. Pero isa lang ang pinaka doon, once na aware ka, yung mga practices mo na, hindi dati sa pamilya na kasi namin ito na takbo na hindi, kaya mong mabago eh. Magsisimula lahat sa awareness. Kapag ka naging aware ka sa isang bagay, doon mo makikita. Yes, malayo ka pa naman sa mga gusto mong mangyari, pero yung awareness mo lumalalim. Na kapag dumating ka sa punto na gusto mong mangyari, sa mga gusto mong mangyari, kaya mong i-handle, kaya mong hawakan, kaya mong mapalago. Tapos, mas naiintindihan mo na ngayon kung paano nagraran ang mundo talaga. Sabi nga, di ba, sistema to eh. Yung
kasi sa iba na hindi kasi nila na-appreciate masyado yung awareness na binibigay sa kanila. Ang awareness naman, hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo siya na-experience. Mm. Kailangan mo munang dumaan sa punto na maranasan mo muna yun at the same time makapag-isip-isip ka na rin kung ano yung mga dapat na sitwasyon at mga dapat na ma-appreciate mo sa mga bagay na dadating sa'yo. Hanggang sa magiging punto na lang na ganito pala, ito pala yun. Ito pala yung kumbaga ito pala yung buhay behind imagination. Ganito pala nag-exist. Ah, Hindi pala siya madali, hindi ibig sabihin yung awareness na may aware ka na pero alam mo na kasi hindi mo pa rin naman yun napupuntahan. it means yan papasok yung expectation versus reality. Yes. Once na nabuksan na yon at doon ka na sa punto na nandun, doon mo na marirealize na kapag once dumating ka na naman sa punto na ganun na pangyayari, you have an idea and you have an experience na pwede mo nang ma-execute, na pwede mo nang magawa. So it means, kumbaga experience ang magbibigay sa iyo ng malawak na Yes, awareness. exactly. Kasi yung iba naghahangad ng Ay, ito, 1,000,000 eh, pero ang problema ng iba, the moment na may nahi-experience sila, tingin nila negative masyado. yun ang Kumbaga, pinaka-problema. yung experience na binibigay sa kanila, nakikita nila, negative, pinapahirapan ako nito. Pero at the end of the day, kung makikita mo yung liwanag dyan, yung bright side niyan, may tinuturo lang sa'yo. Yes, kasi Diba? parang ano yan sa pera eh. Yung iba gustong magkamilyo Mm. pero hindi naman alam kung magkano yung 100. Diba? Hindi alam kung paano i-value. Oo, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 before sila magangad ng mga milyones. Kailangan na-experience mo na nila kumita ng 10, 20, 30, 40 Mm. hanggang sa magiging maliit na lang yung 1,000,000 pagdating ng panahon. Kasi marami yung iba nagdadasal, naghahangad na magkaroon ng 1,000,000. Pag nabigay ng 1,000,000, ganito lang pala to kaliit. Mm. Ba? May iba naman ang laki ng tingin nila kasi hindi nga nila alam yung value doon sa pera. Ganoon lang naman yung palagi yung nag-ano. Mali yung pag-value ng finances. Mga maling Pero in full aspects naman talaga, na-realize na best thing pa din talaga is freedom. May freedom ka kung ano yung gusto mong ulamin. May freedom ka na kung saan mo gustong pumunta, wala kang kailangang paalaman. Hindi mo kailangan magantay ng leave, hindi mo kailangan magantay ng day off. hindi mo kailangang magantay ng mga long weekend. Yung freedom na may choice ka sa life, na hindi sabihin na natin hindi ka talaga financially free, pero yung freedom of choice na wala kang kailangan dependihan pagka ito yung katulad yung ginagawa natin ngayon, diba? Freedom yan eh, yung freedom yan na magtatanim ka. May kagustuhan ka Diba? maglinis. Yung kagustuhan mo na gusto mo maglinis, gusto mo mag-maintain ng bahay na most of the time hindi masyadong nagagawa ng karamihan. You can earn, kaya mong gumawa ng pera, pero ang pinakamasarap na part, yung nag-i-expect sa'yo yung tao na walang nangyayari sa buhay mo, tapos doon ka lang sa gitna. Diba? Kasi ang iba gusto magka-freedom pero ayaw naman sumugal. Exactly. Lahat ng bagay na Gusto ibibigay yung, alam mo sa'yo. yung hinihiling na gusto ko sana ng ganito, ganyan, pero yung time na hinihingi na yung kapalit sa gusto, ayaw. Oo, kasi isa lang naman ang ibig sabihin ng freedom. Mm. Diba? Pag sinabi ng freedom, normal, matatanggalan ka ng isang tinik na bagay doon sa earning. Mm. Diba? Ngayon, kung ikaw yung tao, ikaw yung tipo ng tao, hindi ka sanay na pag wala kang pera, hindi ka makagagawa ng bagay at hindi ka makakahanap kung paano ka kikita ng pera, hindi talaga magiging magaan sa iyo ang freedom. Kasi may mga tao na mas hinahabol yung finances kaysa sa freedom. Yun na naman nagkakatalo eh, finance, freedom. Ngayon, pag may pera ka, magkakaroon ka ng freedom. Pag wala kang pera, wala ka na namang freedom. May mga tao din naman, freedom, pero walang pera. Pero may mga tao na walang pera na ginagawa nila ng paraan lahat ng gusto nila na maabot yung freedom na inaasam nila. Diba? Ganun lang naman yun eh. Ganun lang lahat Yun kasi yung kalimitan sa lahat, pre, na ang definition sa kanila ng freedom and then success is tons of money, pagkadaming pera o sobrang daming nabibili. Pero minsan hindi napapansin ng karamihan din na
magkaroon ka lang ng sapat na kakayanan na malaya ka sa mga nagiging decision mo, nagagawa mo yung gusto mong gawin. Minsan kasi, hindi naman kailangan sobrang garbo ng buhay mo para magawa mo yung gusto mong gawin. Maging masaya ka sa mga bawat ginagawa mo, that's actually freedom. Yung iba kasi, nakadepende kasi yan sa status ng buhay. Yung mga mayayaman, ang freedom para sa kanila, bumunta sa probinsya. Makalanghap ng masarap na hangin, makalangoy sa napaka-preskong dagat, 'di ba? Makakain ng mga pagkain probinsya. Yung mga taga-probinsya naman gusto Baliktad. Manila. 'Di ba? Makikita mo yung situation kung paano nila i-value yung sinasabing freedom. Kasi sa Manila, yung mga taga-probinsya, pagpunta ng Manila, akala naman nila pag nakapunta sila ng mall, yun na ang freedom para sa kanila, makapunta Success. ng mga Sumakses ka na dun yung sa life. mga magagandang mga tanawin. Pero makikita natin yung value kung gaano sila ka-bless habang nasa probinsya sila. Kasi pag napunta ka sa probinsya, anong mangyayari? Ikukwento mo na lang yung magagandang buhay mo nung nasa probinsya ka na hindi mo na-realize na na-appreciate at naiinggit yung mga kinikwentuhan mo kasi never nilang na-experience yun. Kaya doon, yung lahat ng mga taga-syudad, pinapangarap din nila nung kwento mo na ma-experience din nila. Diba? Kasi sila, yung mga taga-syudad, kung bakit naman yan sila nagkakaroon talaga ng finances. Kasi, ang syudad kasi, wala kang choice kung hindi gumalaw eh. Lahat So ng galaw, pira eh. So it means, in short, kumbaga, parang, minsan kailangan mo lang na, yes, pwede ka mag-aim ng mas more pa, mas malaki pa, mas magarbo pa na buhay, pero, you must learn how to appreciate kung ano yung meron ngayon. Yes, exactly. Kasi minsan sa kagustuhan natin na mas kumbaga sa kagustuhan natin na ini-aim natin na mas malaki, mas more and more, hindi natin napapansin na hindi natin na-appreciate yung meron ngayon. Hindi natin na-appreciate na kung ano yung binibigay sa ating biyaya. Kaya minsan, instead na ma-appreciate, maging grateful, nagiging mareklamo. Ganun naman talaga ang buhay eh. Kahit naman sa in case of yung ibang mahirap, ang pinapangarap na buhay, maging buhay mayaman. Yung ibang mayaman, ang pinapangarap na buhay, yung buhay ng mahirap. Bakit? Ano yung hinahabol nila? Yung sitwasyon na mayroon. Kasi ang mayaman kasi, yung tinatawag na care, love, hindi kasi mangyayari yun because of money. Kakainin sila ng sistema ng pera. Number one, unang iisipin ng magulang, paano kikita ng pera? Imbis na ihatid ka sa paaralan, hindi ka na ihatid nun. Kukuha na lang ng driver. Kasi all expense of money. O, diba? Kung kakain ka, hindi ka na magluluto. Hindi ka tulad sa probinsya. No? Kahit na wala kang pera, because of value of love, nabibigay yung nahatid sundo ka, diba? Yung pagkain, nagluluto, magulang mo. Tapos tinatanong ka ba, yun ang mga pangarap ng ibang mayayaman. Yung ibang mahirap naman ang pangarap, yung buhay na mayroon lang naman sila, hindi yung sitwasyon. Kaya ngayon yung pinaka root doon. Kung ano yung buhay na meron ka ngayon, yes, you can aim more, pero pagpasalamat mo yung meron kasi maybe yung sitwasyon mo ngayon pinagdarasal nga ng iba. Yes, Yeah? exactly. Yung sitwasyon na meron ka ngayon, hinihiling lang ng iba. Sana ganito na lang ang buhay ko sa Diba? kanya, katulad sa kanya. Nakikita ko na lang siya sa galaan. Oo, pero hindi rin nila alam kung ano sitwasyon Ikaw na pala mayroon nag-aim ko. ka din ng sana ganito na lang din. Kaya instead na magreklamo or makita mo siya as negative, be thankful na lang. Yes, maybe may mga talagang rock bottom yung situation, pero sa rock bottom kasi depende eh. Depende kung paano mo titingnan. Kasi ako nung minsan isang araw matutulog ka na lang, may isip mo na mas blissful pa rin pala ang buhay na mayroon tayo. Kasi kung makikita natin sa bawat paligid natin, may mga tao nakahiga na lang sa kalsada, may mga tao na babaliw na lang dahil sa walang makain, walang matirahan, at walang nag-aalaga sa kanila ng pamilya. Tayo, pinaka-rock bottom natin, nasa gitna tayo eh. May matirahan ka, may nakakain ka, yun nga lang, wala kang sapat na pera, pero bliss pa rin yun kaysa sa iba na nasa kalsada, di ba? Kaya yung iba, imbis na magreklamo sa buhay, ikumpara nila ang buhay nila na sitwasyon nila doon sa iba na mas mababa pa sa kanila, di ba? Na napakaswerte mo at napaka-bless mo kasi hindi ikaw yung tao na nasa lansangan. Everything Hindi ikaw, happens for a reason. yes, hindi ikaw yung tao na nandoon nakikipagsaber umulan umaraw, 'di ba? Walang masulungan, walang makain.
kwento mo yun eh. Kumbaga, lisis pagpalagay na natin na hit mo yung masasabi mo na down ka, rock bottom ka. Yes, maybe negative pa sa ngayon, pero kung iisipin mo, parte na siya ng kwento mo, Brad. So, may excite ka na naman ulit kasi pag na-practice mo na ganun ka mag-isip, kahit naman may sabihin ng ibang tao, pero kung iba yung nakikita mo sa situation mo ngayon, yes, parte ito ng binubuong kwento na maybe hindi alam ng karamihan, maybe hindi nila maiintindihan sa ngayon. Pero at the end of the day, ikaw yung gumagawa ng storya mo, ikaw yung may hawak ng ballpen mo. Hayaan ko ba na katulad nito ngayon, may sinusulat ako. Hayaan ko ba na ikaw magsulat nito? Ay sa akin to. Tama. Diba? Kailangan may tinatawag na. So may choice ako, kung ibibigay ko sa iyo yung ballpen na to at ikaw magsusulat dito, o hahayaan ko na ako yung magawak at ako yung magsulat ng storya ko. Tama. Diba? That's a perfect metaphor na you have a choice. Ikaw ba, tatanungin kita, hayaan mo ba na yung ballpen na mayroon ka, kukunin ng iba at sila yung magsusulat sa'yo? Hindi, dapat ganito na lang yung ginawa mo. Dapat ito na lang yung buhay mo ngayon eh. Diba? Dapat ganito na lang yung ginawa mo kaysa ginawa mo yung bagay na yan. Pero at the end of the day, ikaw yung gumagawa ng storya mo. Ikaw yung gumagawa ng kwento ng buhay mo. Kasi imagine mo, pre, palagay na natin yung ballpen na to, binigay natin sa iba. O binigay ko sa'yo. Sino magkukwento? Ako? Na ikaw ang nagsulat? Tama. Di ba? Ikaw yung magkukwento. Ayan, kaya naging ganyan yung buhay niya kasi ako yung nagsulat niyan eh. Ako yung nagdikta sa kanya. Dapat ito na lang yung decision mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na dapat ganito yung ginawa mo kung hindi mo naman naiintindihan ano yung reason ng taong yan. Bakit ka ginagawa yung bagay na yan. Diba? At darating din naman yung punto na maiintindihan mo bakit ako yung nagsulat. Bakit? Kasi pag ako nagsulat nito at nabasa mo, kaya pala. Maano mo. Diba? Kaya pala, ayaw mong ibigay sa akin yung ballpen kasi nga maganda pala yung sinusulat mo. That's the reality. That's a big, that's a big realization for me na huwag nating hayaan. Yes, pwede ka maging tutor, pwede ka magbigay sa akin ng barrier na, mali yung paghahawak mo ng ballpen. Kaya maya pala na ganito ako magsulat, diba? Mag-guide ka lang. Pero hindi ikaw yung mismo magsusulat ng buhay ko. Hindi ko mismo yung maghahawak ng ballpen na to para isulat dito sa kwaderno na to. Galing, no? Galing nung ganong klaseng example. Which is totoo naman. Ganun din sa life. Diba?